Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano mga messages ni Sagittarius. We have the Shadow Queen. Ayan. So, acquiring knowledge, insecurity, manipulation. So, baka ang iba sa inyo rito, baka related dito sa pag-aaral, no? Kung hindi man ang iba sa inyo babalik sa formal schooling, pwedeng online, or pwedeng kayo ay magre-research on your own, no? So, possible din yan. Feeling ko din ang iba sa inyo, some of you is feeling insecure. Siguro kasi maaaring ito yung insecurity no ninyo na ito, maaaring ito yung magpo-push sa inyo para mag-aral muli or para mag-research, no, so that you would learn more about something, 'di ba? Kung ano man itong bagay na ito na gusto ninyong alamin, pwedeng ganun din ang ganap. And in terms of manipulation naman, baka ang iba sa inyo, it's either kayo yung manipulative of other people or baka kayo yung minamanipulate ng kung sino man. No? Pwedeng ganun ang ganap dyan. So, depende yan sa inyong sitwasyon. So, what else? We have the World Lord, communication, praise, dishonesty. So, mag-iingat kayo ha. Mag-iingat po kayo. Kasi maaring meron dito mga taong ma-encounter kayo na mga hindi mo mapagkakatiwalaan. Kasi hindi sila honest sa'yo. No? Baka akala mo lang, honest sila sa'yo, but hindi. Maaring madiscover mo yan sa ngayon na ikaw ay niloloko. No? Maaring ikaw ay niloloko pala or ikaw ay pinagsisinungalingan pala. Kaya use your own judgment and discernment on this situation. Okay? Maging mapagmatsyag ka. Maging vigilant ka. Okay? Kasi ang dami-dami na talaga ngayong manluloko. Ang daming nakakapanakit ng damdamin, 'di ba? Kaya kailangan natin protektahan ang sarili natin at maging vigilant tayo, 'di ba? Talasan natin ang mga radar natin para ma-figure out agad natin, malaman agad natin, maramdaman agad natin kung sino dito yung mga sinungaling at manloloko. 'Di ba? So, ang mahalaga din, communication, mahalaga din sa kahit anumang klaseng relationship. Communication is key para sa isang magandang relasyon, 'di ba? Kung kayo ay bukas no, sa pagko-communicate ng mga nararamdaman ninyo, honest kayo sa pag-express ng sarili ninyo, yun ang pinakamahalaga. Pwede rin na yung communication na to could be a correspondence, no? Baka meron dadating na mga nasulat sa'yo, email, text, message, mga ganon. So, we also have the Swan Queen. May transformation, merong pagbabago na magaganap sa buhay mo. Okay? So, pwedeng yung transformation na to, ikaw yung gagawa nito para sa sarili mo. Maaring merong mga bagay, maaring merong mga, pwedeng merong mga bagay dito na gusto mong baguhin sa buhay mo in various areas of life. And sa mga pagbabagong itong gagawin mo, kung kunyari ikaw mismo yung mag-initiate nito, makinig ka. Importante na makinig ka sa iyong intuition, okay? Para nang sa gayon, you will be divinely guided. Okay? Kasi yung universe, laging naggagabay sa atin. Lagi tayong binibigyan ng gabay para na makaano tayo, mapunta tayo sa tamang daan, makapag-isip tayo ng tama, at makapag-desisyon ng tama na makakabuti para sa atin. Okay? At saka, always practice patience. Okay? Hindi tayo pwedeng lagi tayong pagalit. Lagi tayong nagmamadali. Yung ganon. No? So, kailangan may mga pangyayari sa sitwasyon natin na kailangan sa buhay natin na kailangan natin maging pasensyoso at pasensyosa. Kailangan natin na matutong mag-antay din. Okay? So, yun. Kasi, di ba, there's so many things that are beyond our control. Hindi natin kontrolado ang lahat, di ba? Kaya, ikaw lang din yung may stress. Ikaw lang din yung mabibwisit, di ba? Kung hindi ka matututong magpasensya. So, what else? Ang bigat ng deck na to.
Masakit pa naman mga kamay ko. So, we have, and sometimes, she changes. Ayan. So, kasi nga, 'di ba? At some point sa buhay natin, talagang kailangan natin may baguhin tayo. 'Di ba? Para i-improve natin ang sarili natin, i-improve natin yung quality of life natin. Kaya sometimes, kailangan talaga na meron tayong um, meron tayong babaguhin. 'Di ba? Hindi po kasi lahat yung pagbabago, 'di ba? That is the only constant thing in this world. Yung pagbabago. Yun lang ang laging nandiyan diyan. Otherwise, lahat, 'di ba? Lahat, everything changes. Everything changes. Everything evolves, 'di ba? Kaya maaari, no, na sa ngayon meron kayong mga sitwasyon na gusto mong baguhin for the better. At it's exciting din kasi 'di ba kapag may binabago tayo, ini-improve natin. Hindi naman tayo nagbabago na paurong, hindi ba? So, kapag may iniisip tayong gusto nating baguhin, that is to improve something. Mas paayusin, mas pagandahin, 'di ba? At parang ito, no, she's taking a bath dito. So, that means self-care, self-love, 'di ba? So, this is really good, no, na siguro at this time, mag-aano kayo, magbibigay kayo ng um, magbibigay kayo ng mas maraming oras, panahon ngayon sa sarili mo para bumuti ang inyong kalagayan. 'Di ba? Bumuti ang inyong pakiramdam. Magse-self-care ka. Alagaan mo yung inyong sarili. So, which is good. So, what else? We have self-initiation. Ayan. So, maybe, ang pag-iisipan or pinag-iisipan mo rito, kasi this is about pag-iisip. This is about reflection, introspection, 'di ba? Gusto mo na magkaroon ka na ma-experience mo yung serenity and tranquility. Gusto mo mapag-isa kasi para makapagmuni-muni ka, makapag-isip-isip ka. So, maaaring yun ang gagawin mo because you are thinking of changing something in your life. 'Di ba? Or maaari, no, na dahil sa pag-iisip mo to, pagmumuni-muni mo, doon mo din siguro na-realize, no, na there are some things that you need to change to improve, 'di ba, your quality of life. So, what else? We have when fretful times come. Ayan na. So, maaari talaga na meron etong time, no, na gusto mo munang umatras at gusto mo munang mag-isip-isip. Maaaring yung bagay na to na iniisip mo dito, something that is bothering you. This could be an important decision. Diba? Kung ano man ito, kayo lang tayo nakakaalam. O kung ano itong nagbabother sa isip mo, nagkakaroon ka ng restless nights kasi dahil sa dahil dito sa maaring problema, no? Or baka nag-overthink ka lang. Sagittarius, pwedeng ganon lang, 'di ba? So there are just too much on your mind. Kaya hindi, baka ito rin ang isang dahilan kung bakit hindi ka rin nakakatulog, hindi ka mapakali. Kasi baka sa dami-dami ng impormasyon na alam mo, dami mong iniisip, kaya mas lalo kang naguguluhan, 'di ba? So pwedeng ganon. Kaya take your time, mag-isip ka, mag-reflect ka. Tama 'yan, no? Spend time with in solitude para na makapagmuni-muni ka all by yourself. Walang iistorbo muna. Okay? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.